So, the book of Matthew, ang aton nga din na pa sa pagkubita. Ini nga book, nagatudlo, ang nag-represent kay Jesus Christ bilang hari sa mga Hudeo, ang hari sa mga hari. So, sa book of Matthew, especially sa chapter 9, nagatudlo ini sa ministry, ang mga ministry, ganin mga ginabukat ni Jesus Christ, ang iyang ginabuhat sa mga katauhan, ang iyang ministry sa mga katauhan. So, the title of this message, sa akong din pa sa dire, especially sa verse number 36, ang pasampay ito dire, and when he saw the multitude, he was moved with compassion. So, the title of this message is Looking Through His Eyes. Looking Through His Eyes. So, I would like to explain why nga amo ini ang title sa atong na message. Una gid, looking through His eyes is seeing what Jesus saw. Mga magtulog ka gani, pagi sa iyang mga mata, nagatulog ka, nagatanaw ka sa nakita man ni Jesus Christ. He saw the condition of men. Nakita niya ang kondisyon sa tao, that they are lost, na sila mga nawala, and without salvation, nagwala sila sa kaluwasan. So, amo ni magtulog sa pagi sa mata ni Jesus Christ. Kaya natulog mo tao na sila nawala, at wala sila sa kaluwasan. Looking through His eyes is finding what Jesus wants. Ang baka nga, finding what Jesus wants, kinapangita mo kung ano ang gusto ni Jesus. So, nakita natin, looking through His eyes. Si Jesus Christ na kinapangita. Siyempre, ang kinapangita niya iyang gusto. At kita man, nagpangita kung ano ang gusto ni Jesus Christ. He knew the solution for men, that they need laborers to tell them how to be saved. Ang gusto ni Jesus Christ, makita natin ang solusyon sa mga katauhan na kinahanglan sa laborers, sa mga manugpangabudlay na magsugid sa ila kung paano sila masave. Because they are lost. They are without salvation. They need to be saved. Kaya ini ang ginahanglan na makita natin paagi sa mata ni Jesus Christ. So, a challenge sa mga aga, we must look through the eyes of Christ. We must look through the eyes of Christ. So, how? The question is how? Paano? So, we look through the eyes of Christ when we look at these three important things. Makatulog lang paagi sa mata ni Kristo kung ginatulog ka ining tatlo ka mga importante nga bagay. Una ano akong tulukon? Look at the heart of the Lord. Tanawa, tulog ka at tagipusoon sa Ginoo. So kung makita natin sa verse number 35, and Jesus went, baka nga went, kaya nagkatlo siya about all, hindi lang kami isa, all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing. Wala na sa naga-preach, kundi naga-heal, nagapayat every sickness and every disease among the people. So this is the heart of the Lord. Let's look at the heart of the Lord. Ano ginatagi pusoon sa Ginoo? So una it is the heart of action. Ang tagipusoon sa Ginoo is a heart of action. So ang tagipusoon, gusto niya na yung brahon siya para sa mga katauhan. And we cannot look to the eyes of the Lord Jesus Christ kung wala makita na nila bra. So let's look at the heart of the Lord. It is the heart of action. So nag-preach siya, hindi na siya nag-preach, kincater niya ang kinahanglan sa tao. May mga gamasakit, si Jesus Christ nag-perform sa inatawag miracles. So nag-ayat ang mga tao, ang bulag nakita, ang apa nakahambal. You see, amo na ang pag-cater ni Jesus Christ sa mga tao, amo na tagipusoon ni Jesus. Sa John chapter 4, verse number 34, kung tanawin ninyo, mga Kristohanon, John chapter 4, verse number 34. May dyan yung Bible? Amen. Gusto mo para
makita nyo. John chapter 4, verse number 34. Ano ang basang ulok sa Ginoo dire sa verse number 34? And Jesus saith unto them, my meat. Okay na, God si Jesus Christ mo sa mga disciples sa verse number 33. Therefore said the disciples one to another, and any man brought him out to eat. May tao wala nga nagdala sa iya pagkaon. So Jesus Christ, nagambal dire, ang akon niya nga pagkaon is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ang gusto ni Jesus Christ sa ministry, this is the meat of the Lord Jesus Christ, to do the will. Anong will sa Ginoo sa iyaw? Sang Diyos, naging padala siya, to seek and to save that which was lost. To do the ministry. Amo ni dapat ang heart nga makita naton ni Lord Jesus Christ. So sometimes, tama gusto ano, nagkapalter, kaya abay nato ng heart sa taging pusoon sa Ginoo, takamayuhon ta. Hindi. Ang yangat nga taging pusoon is to do the will of Him that sent Him. And to finish His work, ang iyang heart niya, action, magbulig sa mga katauhan. In other words, mag-reach out sa mga hindi pa nakaangkon sa kaluwasan. That's the heart of the Lord Jesus Christ. So, hindi tayo makita kung aton nga tayo pusoon, iba sa heart ni Jesus. Hindi tayo makita talang iya nga, nga gusto git sa aton pagkabugi bilang mga Kristohanon. Kung ikaw wala ka nakaangkon sa kaluwasan at tayo pusoon sa Ginoo sa imong masave ka. Nga maluwas ka git, nga hindi ka magpa-imperno kung mapatay ka. Sa verse number 36, sa Matthew chapter 9, verse number 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Nakita niyo yung word? He was moved with compassion. Not only is a heart of action, it is the heart of compassion. Compassion. Anong compassion? Ganyan? Pagka-balaka. So, si Jesus nagkabalaka sa mga tao. So, nagkakabalaka, patabala sa mga tao, o mas nagkakabalaka ta sa ato niya, o klingon. Bahay na sila. May time ka na sa ilayan. So, si Jesus Christ, iba, ang iya nga, nagipusuon. May pagkabalaka, isa yan sa tanan. Bata, tigulang man, normal aman, o teenager man, si Jesus Christ may pagkabalaka sa tanan. So, nagkakabalaka siya, bisan pa sa imo, at bisan pa sa akon. We praise the Lord, yung Ginoo nga nakilala na may pagkabalaka. Amen. Okay, sa subukan kasi mo pagkabuhi, may nagkabalaka kasi kung amo inaang Ginoong Jesucristo. Sa Mark chapter 6, verse number 34, Mark chapter 6, verse number 34, ang sa pulong sa Ginoo tre, Mark chapter 6, verse number 34, and Jesus, when He came out, He saw much people and was moved with compassion. Ano yung word? Toward them, because they were a sheep having no shepherd. And He began to teach them many things. So nakita natin, si Jesus Christ may pagka-balaka. At wala sa nagatagsang, ano ba ano na ganito ang pagkaon? Nakita nyo? Ang pagkabalaka, hindi lang pagkaon. Right. Ang pagkabalaka sa tao, kinapundukan mo sila kung paano sila mag-angkon sa aluwasan. Kung nagkakabalaka kita sa mga katauhan, sa mga pinalangga naton, sa mga brethren naton, na wala pa nakadakat sa kaluwasan, pundukan mo sila kung paano masave. So, ano ini ang kompasyon na makita naton? Ay, siyempre, sa kung yung tanong kompasyon niya, pangatagbayo, pangatagbugas, pangatag-itlog, hindi mo na ang pagkabalaka na Ginoong Jesucristo, tudluan ka kung paano ka magpalangit. Amen. Aga ba sa Bible, magpalangit ang tao, una kung kilala ko niya na isa siya ka makasala, for all have sin and come short of the glory of God. Ang sala may bayad, kamatayon. Anong kamatayon? Ikatuwang kamatayon, hindi na nga alayo. So mapatay ka physically, ang tao, na kinakabalakahan sa Ginoo, spiritually or second death, pagtuyang ka lang sa impyerno. But we praise the Lord, kasi Ginoong Jesucristo na patay para sa aton. Talagang parang Ginoo, ako mapatay para sa imo, para ikaw may mabuhi. Pero ba sa Bible, ang bisan 5 nga nagtuo sa iya, hindi mahala, hindi may kabuhi kung wala isang katapusan. Saan mo ng pagkabalakasang Ginoo? So, ang mga bisita, you are here para makaangkon sa
kaluwasan. Hindi religion. Kung okay si Kristo nga imo personal at ito nga manluluwas. Now, not only that, the heart of compassion, ang palipag ni Jesus dire sa Matthew chapter 9, wala kita na to sa verse number 37, he say that to his disciples, the harvest truly is plenteous. Why isa nag-aambal sa harvest nga mga tanong, nga harbison, nga ganang sa harvester, ang palabat, the laborers are few. Nag-aambal isa sa mga katauhan, mga kalagsang tao. Ang palabat na pray therefore, ginabala niya ang mga disciples, pangamuyo kamo sa Ginoo. Dahil na, therefore, the Lord of harvest sa Ginoo sang harvest ng pag-ani, that He will send forth laborers into His harvest. This is not only the heart of action, compassion, but the heart of supplication. Ang pag-ani supplication, ang Ginoo na ang iyang prayer na may mag-himo sa buluhaton. Amen. Amo na Kristo kanon, ang pangamuyo sa Ginoo sa aton, hindi lang nga mangin successful ta, or mangin protected ta, or mangin provided ta, kundi gamiton ka sa Ginoo para sa iyang harvest, para sa iban. Amo na pangamuyo sa Ginoo. That's the heart of God sa aton. And we pray therefore that the Lord of the harvest will send forth laborers. Amen. You see that? Ang mga disciples, nagapanumdom ng sinisiguro nga time. Pero kabalo ko mo sa chapter 10, sila nga ginapugduan sa ginawag pangapuyo nga padalasan, manugpapudlay pala, manug-share sa gospel, sila man ang ginpadala sa Ginoo. Amen? Amen. Kita man, ang ginapadala sa Ginoo kisa sino maupod sa akong suwing man. Siguro na sutungay, guro tani, matamok na ta, manatamok ma-share sa Word of God. Hindi ka magtamok kung hindi ka man mag-ulag, kung hindi man ako mag-ulag. That's why we try to do our best na makashare din sa Word of God. So may kanta, pala, Lord, take my heart, I place it in your hands. Lord, break my heart, if that's what's in your plan. Whatever you have to do to take full control, Lord, give me your heart or soul. Amen. Look at the heart of the Lord. Ang heart mo sa Ginoo, parehas ang heart mo. Kung hindi parehas ang heart mo, makakuhay ka. Pinanglan narin sa akin nga, nagipusoon. Ako, bilang pastor, hindi ko ka-obraman sa nakon nga mga gusto pero hindi na ang heart sa Ginoo. Hindi ka makapag-gusto sa Ginoo nga ano nga obra, kung i-bless ka sa Ginoo. Pero kung i-bless ka sa Ginoo, ang gusto niya, magtutong kapagin. Amen. Kaya muna niya tagipusoon. Ikatuwa, not only that, look at the heart of the Lord, but look at the life of the lost. Tanawa ang kabuki sa mga unbelievers. Sa imo nga friend nga wala pa nakadangat sa kaluwasan. Ano kailangan kabuki? Ano nakita mo sa ila? Ano na sa kisanan, ito ba kadlaw na sila, nalipay na sila, pero may longing na sila sa ipusoon nila. Amen. May longing sila niya kung sinogit ang Ginoo. That's why ba sila religion. Kaya hindi sila kabalo mo kung sino ang insakto. Pero kabalo ka mo, wala ka sa iba ng insakto kundi ang tulong sa Ginoo naton. So kung tanawan naton sa verse number 36, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted. Anong fainted yung word? Ano? Apoy. Nakapoy. You see? Ang kagipusoon sa hindi luwas, apoy. Apoy kung hindi kaluwas mo. That's Niya ang right. apoy yaw. That's right. Ako yung kung hindi ka saved, paano doon ka, ano hindi makakakal sa kong satisfaction? Nanuna, kinayang pagpusoon sa unsaved yan. Kaya pangita sila sa satisfaction. Ano kapoy sila? Iba nila bukos nila sa ilang love life, sa ilang bisyo, sa ilang barkada. Pero hindi mo sila yapon satisfied. That's right. They were weary. Wala kasi mga nag-guide sa ilang. Ano kita naton? Ako ganito pasalamat kung may pastor ko, dapat ikaw pasalamat na may pastor ka. Ay kung Amen. makapoy ka, there's someone na mag-remind sa imo. Amen. Hindi lang
lang sa comfortable words. Sometimes may rebuke man para magbalantang sakto kag balantang sala. Tama? It is a weary life. Amo ng life ng loss. They are weary looking for pleasure. Tama? Kaya makita sila sa palipay. Ano yung mga palipay sa akon man pag o nga cellphone? Mga palipay si mo for a moment. Pag-track, That's right. ay, pag-o naman akong kananglan. Di ba? Tama? Pag 1 year, hindi ka na kutinto na. That's right. Tama? Aton kabuhi, kung sa kalibutan, wala kiniya contentment, Kristuano. Mas Christian ka pa gani, wala ni contentment. That's right. Pero hindi niya aton nga ginapangita, kaya hindi ginapangita sa mga nawala. Sa mga wala ka pala sa Ginoo, kung ikaw wala sa Ginoo, stop looking for pleasure. Because they were very looking, or they are very looking for pleasure. Not only that they are very looking for pleasure, but they are very looking for treasure. Manggat, ang tao nag-spend time sa business, sa obra, to have treasure. To Right. have the amount of money. Nagapalayo sa ilang pamilya para may kwarta. That's right. Diba? Tama? Ang sa Bible, sa 1 John, tanong na. 1 John chapter 2, 15 to 17. Dapat memorize na rin para hindi ka madala sa kalimutan ba daw. Kapalo ka mo. Kung estudyante ka, normal na. Pero katuko ko, kapati ko, kung magtutog ka sa Ginoo, ang tanan na gusto mo, iatag man sa Ginoo, simo. Amen. Hindi mo na kinanglan palitaon pa. Kaya una nga daan, sang wala ka na simo, hingaan niya na ka-satisfaction mo. Amo na si Lord Jesus Christ. So sa 1 John chapter 2, verse number 15, ang warning direct, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Nakita na to? For all that is in the world, the lust of the flesh, the pleasure, the lust of the eyes, pleasure, the pride of life, treasure, but is of the world. And is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away. Ang mga ganyan yung bakit the world passeth away, ang mga tutang, karuma man, kataan, kataliwan pala. Amen? Ang cellphone kapag po kataan. Right. Tama? Ang material na bagay kataan. Right. Kung may salakyan ka nga bago, kataan mo sa katamog man niya maintenance. Because the world passeth away. And the last thereof. Ang imo nga kagustuhan sa iya, namian ka sa una sa iya, ang kalipas man. Sa una namian ka, subong hindi ka naman, namian, kaya the last thereof. Ang panidiyon sa verse number, ano? Verse number 17. But he that doeth the will of God abideth forever. You see that? It is a weary life. You see? Then ang panidiyon sa Matthew chapter 9, verse number 36. 9:36. Ang kanya, he was moved with compassion on them because they were fainted and scattered abroad. Nagawala sila. Not only ang life of the lost is a weary life, but is a wandering life. Magamba ka ng wandering life, no direction. Iwata mo, ang abuwi, kung unsaved ka, no direction. Nga no direction, no, may goal na kami. May arama kami sa ginatawag na chase your dream. Di ba? But it is not, mamba kung nga wala na sa direksyon, kahit hindi ka na kasigurado o malambot mo na. Right. Tama? Tama, disappointed na tao, they commit suicide, ay ginalambot, kinilailangan tong, ay yun na-fail sila, ano nilang mind, na-overwhelmed sila sa problems, suicide, sila. Ay kabuki, sa tao nga wala Kristo, no direction. Ang sa ino ay ang the way. Ako rin niyang alagyan. Tapos tao nag-aagi sa reliyon, no direction. Diba mo, akong sakto. Tisinugin pala sakto. O reliyon, magambal siya ang sakto. Sa langit sa ang pulong sa ninuulang ang insakto. That's right. Tama? Amen?
So we praise the Lord niya nga kung nakaluwasan niya sunod sa pulong sa Ginoo, hindi sunod sa religion. That's right. Tama? So sa Numbers 27, akong pagbabasahon ba? Numbers 27, para maintindihan ang word nga wandering life. Amunin kabuki. Okay pa ma? Amen. Numbers 27. Verse number 17. Numbers 27, verse number 17. Ang abasang Bible dire, mga utod sa Ginoo, mga Kristohanon, which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not a sheep, having no shepherd. Ang bansang Ginoo, ako mag-iya sa ila. Magwa sila, kung di sila makagto, ako mag-iya sa ila. Para ang congregation, ang katawhan sa Diyos, hindi wala sa manog, iya, o sa shepherd. Kaya kabuhi sa kansepya, pagusto lang wala sa guidance. Right. Nangit niya sa amon, wala sa bawal. Actually, wala man bawal sa aton. Ang pulong sa Ginoo lang galing may restriction para magmayad aton nga kabuki. Kung may timbawal ang pulong sa Diyos, hindi nato himuon para sa aton nga kaayatan. Hindi para sa aton kasubok. Amen. Amen. Kaya ang kabuki sa nga lost is a wandering life. Utod sa Ginoo, ikaw iyakin ang lan Amen. para makilala niya ang Kristo sa Biblia. Gani hindi na magkakulba nga matulog, ano di pala ang panulog ni Jesus Christ sa akong ka-friend? You see? We are lost. Not only that, it is a one-king life. Ang sa Bible diyo, a sheep having no shepherd. Magabang kani one-king life kani, kabuki nga damo lang pinapangayo. Amo lang kabuhi kung unsaved ka mo, damo ka gusto niya, why satisfaction. Right. May prodigal son, nga istorya dire sa chapter 15, sa Luke chapter 15. Ini prodigal son, mabasa ko na kon, Luke chapter 15, verse number 30 to 14. Ang prodigal son, hingkwa niya ang treasure, ang inheritance ang iya nga pala nubion sa iya na amay. Pagkabasa sa Bible sa verse number 13, and not many days, wala na sa nagpalawig-lawig. After the younger son gathered all together, nakuha niya ng iyang nga pala nubion, and took his journey into a far country. Naglakad siya sa malayo nga lugar. Nakita niyo? Ano yung obra? And there wasted his substance. Magamba ka kanina word din yung substance, ganyan yung mga ginapanag, iyahan, or wealth, with righteous living, sa pawala nga abuki. Right. Sino gastador din? Tamo, hindi gastador mo. Di ba kung gastador ka, pero may ka walang kwarta, maski may kwarta ka? Amen. Pero may ka walang kwarta, kaya magdasay ka magasto mo. Amo niya kinubra. Maski ano ka hanggot ang iyang kwarta, naubos. Kaya manawag, gasto yung gasto kapag nabuhi. And when he had spent all, there arose a mighty famine. Ano pag hindi masubok? Why ka ng kwarta? Bukong ka pa. Ito, ano ka na kasubok mo, no? Wala ka ng kwarta, nag-agi ka pa sa Jollibee, yung buksan ng pertahan, no ka, mo sa burger steak. You see? Nagutom siya. And that land, and he began to be in, anong word? In one. You see, tamo sa kwarta, pero naubos iya kwarta. At nagakinanglan yun sa amo na ang kabuki sa unbeliever. Amen. Amo nila kabuki, Kristohanon. Tama sa Bible, amo niya sa Kristohanon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Amo na itong team, amo na itong moto, dapat
Hindi mo yung magpabayaan sa Ginoo. Amen. Because the Lord is my shepherd. That's why hindi ka mag-envious. Amen. Kaya lugid kung yara na sila. Hindi pa sila satisfied. Right. Amen. Tama? Nga hindi sila satisfied ang amo nyo. Ay mas kinano katabo ila kwarta, bakit sila magatag? Amen. Nanugunan sila. Right. Hindi sila satisfied mo. You see? Pasalamat sa ginabigaan sa ginosang kaluwasan. Amen. Ay kung muna ako kabuhay kapag kapoy nga kabuhay. Mami, magkawa cellphone. Bakal po. So, nang bata mo, no? After 1 year, kung buka ang cellphone, mami, bakaliwag. Hindi satisfaction. Wala satisfaction na kalibutan. Kristo nga nun. Right. Tandaan na to. Importante man na may gadget ka. Kasi kinamlano mo si mo school. Pero hindi nire dapat ang iyong mga priority. Amen? Amen. Sa Ephesians chapter 2, napusod na. Ephesians chapter 2, verse number 12. Sa hindi pa save ang mga taga-Ephesus, tanawan nyo bala ilang lifestyle man, ilang bala nga ano nga kabuhi. Ang taga-Ephesians, saved na sila, Kristoano na sila. Pero bin-remind sila ni Apostle Paul sa hindi pa sila saved. Sa verse number 12. Anong bag ni Apostle Paul kung hindi saved ang tao? That in the time you were without Christ. Sa tiyon na wala pa ka mo, Kristo, or unbeliever ka mo. Ano ba niya? Kita niyo? Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise. Wala ka mo yalabot sa mga promesa sa Diyos. Having no hope, wala ka mo paglaom. Kita niyo ang kabuhay sa ano? Sa lost. And without God in the world. We praise the Lord na may Diyos kita. Amen. Amen. That's the life of the lost. Gusto mo makita kung ano nakita ni Jesus Christ? Ako na mabuhay siyang lost. Weary, wondering, wanting. Thirdly, last, look at the status of the laborers. Let's look at the status of the laborers. Gusto mo magtulog? Paagi sa mga mata ni Kristo, kinanglan makita mong estado sa laborers. Sino ang laborers? Pwede mga laborers. Kita nga nakabaton ay Jesus. Amen. Di pastor ka pakalam, hindi. Basta nakabaton ka kay Kristo. Right. Ama ni Jesus Christ, they say ako is disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Laborers are little. Ang few nagambali sa pagamay. Sinikin ba sa few. Ang laborers, gamay lang. Gamay lang laborers. Kita niyo na? Sa John chapter 4, ang ni Jesus Christ, tanawa ang field. Look on the fields, they are already. Aray, nagpasawatan. Kahit amo na lang yung last mo. John chapter 4, verse number 35. Christians, tanawa niyo. Ang bala say not, there are yet 4 months. Kita niyo word? Hindi ka magambal nga 4 pa bulan. Siguro pinanglanon ko pa, pastor, magtawid pag hindi pinanglan, mag-mature pa ko yan, para magpamunga ko. Ang sa Bible, say not ye that are yet 4 months. There are yet 4 months. Then cometh harvest. Kita nyo? Nga magpamunga ka. Nga mag-ani ka. Behold, I say unto you, lift up your eyes. Look on the fields, for they are white already to harvest. The laborers are little. Nga manaw, ang iban hindi pa gusto mag-labor, nagpakabudlay sa Ginoo. There's nothing wrong na magsimba kita, pero nami, gid ka pangalaga kita. Sa mga kaupod kung Sabado bala, di ba may kalipay, gid? Kasi tayo na yan may kalipay, di na yan. Laborers not only are little, but are lacking. Yan kulang na. Ama ni Jesus Christ, pray ye therefore that the Lord of harvest will send forth his laborers to his harvest. Amen. Kulang. Amen. Amen. Kulang ang laborers sa naton nga simbahan. Right. Hindi pwede nga kami lang. How about you na members in yung simbahan? Amen.
Are you willing to labor for the Lord? Nga now, many are not involved in the labor. Right. That is why it is lacking. Because many are not involved in the labor. Damo gusto hindi mag-participate, mag-involve. Ay mainit, makakoy. Pero Kristo kanon, amo ini ang tagipusoon ni Jesus. Amen. Many are not interested in the labor. Hindi ko interesado sa ginaobra sa mga Kristohanon. I have something to do. I'm not interested. Di in kulang ng laborer kung hindi ka interesado. Sino ma-share sa Paco? Sino ma-share sa Las Villas? Sino ma-share sa Ilaya? Sino nagkugang pagid? Sino ma-share sa Maite? Hindi na pwede si pastor lang tanan. Ma-share. Tinanglang mo nung ikanta. That's why ang Lord Jesus Christ kulang ang laborers. Right. May kanta. My house is full, but my field is empty. Who will go and work for me today? It seems my children want to stay around my table, but no one wants to work in my field. No one wants to work in my field. Amen. Are you willing to labor for the Lord? Amen. Wala man malain. Kung mag-o ka lang, pwede ka man makambal. I want to labor for the Lord. I want to join this Saturday afternoon dito sa Maite na mag-share sa Word of God. Dito sa Ilaya na mag-share sa Word of God. Amen. Amen. Kung may mga ministry ang simbahan, I want to labor for the Lord. Amen. Amo na bala? Or you are around the table of God. Ang isa ka sa, no one wants to work in my field. Eh, how long? Kristo anon? Did you see what Jesus saw? Ang mga pamangkot? Are you truly willing to labor for the Lord? That's our question. You cannot see what Christ saw if you are not saved. Hindi mo na makita kung hindi ka gid matutuhod nga luwas. If you don't have a relationship with the Lord, be saved today. Kung wala ka pa relasyon sa Ginoo, hindi mo pa nasigurado ang langit, hinanglan maluwas subong. Amen. Amen? By putting your faith in the Lord Jesus Christ, siya napatay, hinlubong kag nabanhaw para ikaw makaangkon sa kaluwasan. Amen. You cannot labor for the Lord if you do not look at the condition of the people, the eyes of Christ. Hindi kita yung makapangabuglay, Kristohanon. Kung aton ginatulog, ya sa aton nga mata, wala. Hindi sa mata ni Kristo. Kung sa aton nga personal nga mata, hindi sa paagi sa mata ni Jesus Christ. See what they need. Kumukuta ilang ang mga pagkinahanglan. Don't mind your own interest. Hindi niya pagtulukan ang imo nga personal interest. Hindi kuya pastor, kaya damo kuya sa mga personal interest mo. Damo pa kuya gusto. Tulukon ka man ang iban. Kinanglan ka nila ang challenge labor for the Lord. Kasi subong nga aga, dire ka nagtunang. Kabay matil tani subong nga aga. Kasi ara ka man, pero wala ka nagpapabudlay. Gusto mga post na lang. Ako nga, kapag simo ka ni Malay kasi ito wala ka man ng time. So, minsan akin, hindi ni para sa frontliners, para ni sa akong kanan. Tapos ko ano. Let's pray sa wala nga Diyos ng ito nga may matamo. Salamat sa mga aga, Ginoo. Salamat, Gid. Na amon na batikan ng mga bala nga tulong. Ginoo, matuod, Gid. Kung sa amon ng Lord ka, galing mo, natulog ko na mo, nakalimutan, no, okay lang. Kung man sila diyakon, man sila. Kung kami magtulog, paagi sa imo, Ginoo, panulukan, makit-an din namon ang kulangan. Makit-an namon ang imong matagit pusuon. Makit-an namon ang kabuki sa mga utod namon, mga abyan namon, na wala pa nakatangat sa kaluwasan. Makita man namon ang estado sa mga nagapangabudlay, na jutay ng Ginoo nagapangabudlay. At isa kami sa kinahanglan mo para mapadayon ang pag-share sa inyong mga balaan ng tulong. Kaya gamita kami, subong Ginoo,
ang lugar mo na pinagpusoon, pag may-ari diri sa amon, hindi pa nakatangat sa kaluwasan, kabay ikaw magtandog siya nagpusoon. Ang ipangayo niya sa imo o Diyos, na kinanglan niya maluwas. Uuhan niya si Kristo, may personal na manluluwas, pagi sa pagkilala, na isa siya ka makasasala. Ang sala may bayad, ang linaw na kalayo. Ang may nagbayad siya sala, si Kristo Jesus na patay, inubog, nagdabanaw, kung siya magtuo, makaangkon siya sa kabuhi, mawalay katapusan. Kabay, nga balik sa pagiling, Ginoo, ari ako kabuhi. Luwas sa ako, sulod ko sa akon, nga tinipusuon. Kinakutuhan ko ikaw, nga akong personal, kagugtong, na manluwas. Tala ako sa imong minurian, kung ako magtaliwan. And pangamuyo ko, itanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. So, ang Ginoo, ang istorya sa itong ipusoon, mga Kristohanon, yung may kanto, altar, yung